Hey, what's up guys? EK Broking here. Bali, ang pag-usapan nga pala natin sa video ito ay tungkol kung isa kang kabiyahero or grab car driver na medyo mas mababa ang inyong star rating or hindi mapanatiling 5-star rating. Yun ay galing sa ating mga pasahero kung sila ay satisfied sa ating serbisyo. Kaya magbigay ako ng tips lalo sa mga baguhan kung paano ito mapanatiling 5-star rating. At mahalaga na napanood mo ito. At kung ikaw ay baguhan, welcome. Kung ikaw ay datihan, welcome back and stay tuned. Unang-una dito sa katanungan kagaya ng kung bakit nga ba hindi mapanatiling 5-star rating ang isang driver. At kung bakit nga ba hindi tumataas ang medyo mababang star rating ng isang driver. Dahil mayroong mga pasahero na nire-rate nila ang kanilang nagiging driver kung sila ba ay satisfied, komportable sa biyahe, hindi sila naiilang, kung sila ay tinutulungan sa kanilang mga bagahe sa pagkarga or sa pagdiskarga. Kumbaga panatag habang sila ay nasa biyahe na sundo ng maayos at naibaba ng maayos. Magbigay ako ng tips para sa ating mga baguhan para mapanatili ninyong 5-star ang inyong rating. Unang-una dito tayo sa personal grooming. Kung ikaw ay kaya-ayang dating or kaya-ayang tingnan, kumbaga ikaw ay nakapagbihis ng maayos at hindi mo nakalimutang maligo, at hanggat maaari ikaw ay nakapagpagupit ng nababagay or naayon sa iyo. Actually, yung dress code ni Grab noon pa ay naka polo short dapat ang isang grab car driver, kahit anong kulay, basta walang tatak ng isang politiko. Pero ngayon medyo maluwag na si Grab, wala nang sinabing or kumbaga hindi na ni-required ang polo short. Kumbaga at least nakapagdamit ng maayos. Medyo maluwag na nga si Grab ngayon. Nandun pa rin yung kailangan natin nakapantalon pero hindi yung butas-butas. Yun yung pinaka dress code ni Grab. At nakapagsapatos or closed shoes. Yun yung personal grooming ang kailangan. Nang sa ganun, presentable tayong magserbisyo sa ating mga magiging pasahero. Personal grooming, yun yung unang-una. Pangalawa, dito tayo sa car service quality. Kumbaga, kailangan yung ating service or sasakyan na gamit na nasa maayos na kondisyon. In a way na walang malaking bangga. Kasi minsan nire-report tayo pag may damage yung ating sasakyan, pagka tingin pa lang sila, ay may bangga, yupi-yupi o ganoon. Habang sa biyahe naman may kalampag, kalansing na didistract sila, kumbaga medyo naitakot sila ng kaunti. Kung minsan inire-report tayo, service quality. At kailangan ma-perform din natin yung kalinisan, na medyo malinis yung ating sasakyan or malinis yung ating sasakyan loob at labas. Dahil yung iba medyo masilan, maarte, sinasapinan pa nga yung pagbukas ng pinto dahil ayaw lang humawak, siguro maputik or minsan maulan. Kaya advantage pa rin yung ma-maintain natin yung kahit papaano malinis ang ating service at same time quality. Yun yung yun yung pangalawang dapat nating pagtuunan nang sa ganun tayo ay marirate ng 5-star rating. Dahil mayroong mga pasaherong nagtitrip lang, kumbaga hindi natin maiwasan yung ganun. Pero kahit pa paano, agapan natin, mag-perform tayo ng maayos at service na maayos. Pangatlo, yung personality. Kailangan natin ma-perform yung personality kagaya ng tayo ay isang magalang na driver, marunong makikisama, hindi awkward at hindi bastos, kumbaga para maiwasan yung mailang yung pasahero. Kaya marunong tayo makisama, gumalang at irespeto yung bawat gender at irespeto lalo sa mga PWD. Iwasan nating magkamali. Kumbaga sabi nga nila, less talk, less mistake. Pang-apat, dito tayo sa driver's performance quality. Gaano ka ba ka-quality mag-perform bilang isang grab car driver? Yun yung itatanong mo sa sarili. Nang sa ganon, mabigyan tayo ng 5-star rating. Isa na doon yung pag-communicate mo pagkapasok ng booking, pag kinausap ka ng pasahero, kausapin mo.
pag pick up mo sa pick up in location, pasukin mo yung area. Kung hindi kaya, pakiusapan mo at ipaunawa nang sa ganun hindi magkaroon ng misunderstanding. I-assist natin sila sa kanilang mga luggage, pagkarga, diskarga, lalo sa mga babaeng pasahero. Huwag na natin pabuhatin hanggat maaari. Nakakahiya. Pero kung ang driver ay kulang sakayan, gaya ng mga senior citizens, mayroon mga driver kasi medyo matanda na, hirap na magbuhat, ina-assist na lang ng mga gwardiya. Kahit paano yung kakayahan ng isang driver, mas mainam ma-perform natin yung quality, yung pag-assess, yung pakipag-usap. Kailangan hindi sila na sa biyahe, kumbaga kung kailangan lang magpahinga, pahinaan mo yung radio, kumbaga madali kang kausap. Isa na yun sa service quality bilang isang driver. At dito naman sa pag ikay nalubak, actually ako nakasanayan ko na pag nalubak ako, yung nabigla ako, nagsusorry ako sa pasahero. Minsan yung ibang pasahero kasi nagugulat, kaya nagsusorry ako pag nalubak. Lalo pag buntes, yun nakakatakot. Pag buntes, iingatan talaga yun pagdating sa lubak, sa mga hams. At kung pakiramdam mo hindi maganda yung nangyari, mag-sorry tayo kagad. Nang sa ganon, makonsider ng isang pasahero at hindi tayo ma-rate or ma-rate na mas mababang star. Yun nakakapekto sa ating low star rating. Perform tayo ng maayos bilang driver. At pahabol, kung kayo naman nagkaroon ng hindi magandang sagutan sa booking pa lamang, yung hindi mo pa sinusundo, cancel mo na lang. Tips ko lang sa inyo, halimbawa may pumasok na booking at yung pasahero ay medyo may ugali, pagdating sa pag-uusap pa lang sa cellphone or chat box, i-cancel mo na lang. Kisa pilitin mo pang isakay, i-rate ka lang din ng medyo mababang star, baka 1 star rating pa ang matatanggap mo. Pero kung may isakay mo naman, halimbawa kailangan mo isakay at required natin na, mas required sa atin na isakay natin bawat booking, kung naisakay mo naman, kailangan i-rate mo rin ng 1 star at sabihin mo yung dahilan. Nang sa ganon, kumbaga makita ng system ni Grab at yun ay mabuboid. Pag ni-rate mo ng 1 star at ni-rate ka rin ng 1 star nung pasahero, mabuboid yun doon sa system ng Grab. Nang sa ganon, yung rating mo na 5 star rating, hindi maapektuhan masyado. Kung merong hindi magandang pag-uusap habang susunduin pa lamang, pwede mo i-cancel. Pero kung kailangan at yun ang mas kailangan, i-rate mo na lang 1 star. Unahan mo na, or pagka drop off, rate mo, huwag mo kalimutan i-rate ng 1 star at i-report mo ang senaryo, paano nangyari, bakit ganon gito, para mabubuhay sa system. At dahil dyan, mapanatili natin ang 5 star rating, kung gaano tayo ka presentable bilang isang Grab car driver, or kung gaano tayo ka quality sa serbisyo pagdating sa ating mga pasahero dito sa TNBS industry. Kaya good luck sa mga nakapanood nito, lalo sa mga baguhan at sa mga papasok pa lamang sa mundo ng TNBS. Sorry, it's DJ.